inauguration of Plaza Yushchenko, June 2022 pa. Yung kasama lang dahil nandito ang mga historical landmarks tulad nitong Manila Post Office. Maganda nito kabay, meron ng mga details sa mga kandito. Binondo is Manila's bustling Chinatown. Ito ay na-establish noong mga 16th century. So ito ay tinatawag nilang the oldest Chinatown in the world. So itong Binondo ay kilala dito sa hub for food, culture, and commerce. Dito kasi kabay meron itong unique blend of Filipino and Chinese influence. Marami nang pwedeng papasyalan dito tulad nito Plaza Yushchenko. Meron itong length at 285 meters. Maraming mga native flowering trees, lampposts, light bollards, plant boxes, and plant wells. 2019 naman nung na-inaugurate itong newly refurbished historical Jones Bridge in Binondo. Meron ding viewing deck para sa modernong Binondo Intramuros Bridge kung saan ito ay magkakaroon ng dagdag na tourist spot destination sa lungsod ng Manila. Kaya lang nakakalungkot ang nangyari dito, yun yung alamin natin mamaya. So yun kabay, no? Yan na po yung Pasig River Esplanade. Ngayon nandito naman tayo sa kabilang side. Ito yung kabay, no? Ito yung ribbon cutting, inauguration of Plaza Yushchenko, June 2022 pa. Yung kasama si former Mayor Isko Moreno. So itong pagka redevelop ng Plaza Yushchenko kabay, maganda itong pasyalan dahil nandito ang mga historical landmarks tulad nitong Manila Post Office saka yung Jones Bridge. So dito meron siyang malawak na sidewalk, merong mga native trees, merong mga plant wells, merong mga lampposts, meron din mga light bollards at green bench. So ito ay dagdag pasyalan kabay. After dyan sa Plaza Pasig River Esplanade, pwede kayong pumunta dito. Yan, tatawid lang kayo dyan bisa sa Jones Bridge para makarating dito. Maganda nito kabay, meron ng mga details sa mga kandito. Iba't ibang klase ng mga puno at saka halaman. So napakaganda na dito sa Pasig River, oh. Best ko ba yun? Bagong pintura, oh. So tara, quick tour tayo dito sa Jones Bridge. Inaugurate din to nung panahon dati Mayor Isko Moreno. Grabe ka ba yun? Halos araw-araw tayo dito nag-update dati sa Jones Bridge. Konting pagbabago lang, nandito agad. So may mga iba dito. Ito siya, napinturahan na rin to eh, kasi nagkulay itim. Puno lang siya ng mga dumi. Yung mga sasakay ng Pasig River Ferry, meron silang biyahe nito, I think mga 1 hour, every 1 hour ang interval. Ang first trip sa 8 AM. Tapos libre pa siya, wala pa kayong babayaran. Hanggang Guadalupe sa Makati. So ito po yung China-Philippines Friendship Park. So ito kabay, after ito buksan sa publiko, tingnan mo siya dito, oh. Naubos na yung mga bakal. Oh, halos nakalbo na. Unti-unti nga pumapangit itong north viewing platform. Grabe, oh. Siguro hindi katagalan ito, matatanggal na rin to. Ito kasi sa upuan. Ganyan lang yung mangyari kapag pinapaganda. Meron din mga nagsisira dito at pinapapangit.
yung mga pasyalan dito sa Manila. Yung kabay no, paubos oh. Grabe. Baka sa katagalan, ito na naman yung mawawala oh. Nasayang lang. Mukhang kwanto, parang nga kinilo. Ang gamit yung lagari. Mukhang nagsisimula na rin dito oh. Yan mo, natanggal oh. Siguro mga gabi nila to tinatanggal. Ito, nagsisimula na rin pala oh. Natanggal na. So yung mga ibang gusali ito sa Binondo Kabayan, pinapaganda na rin tulad nito. So tara ka Ben, pasalan natin tong Quintin Paredes dito sa Binondo, Manila. Yung mga ibang gusali dito napintura na sa tulad nitong Field Trust Bank. Dito sa Quintin Paredes, meron itong mga Dragon Street Lights of Binondo. Naging controversial ito dahil parang mas naging distracting versus beautifying. Dahil parang yung daanan ng bike kabay ay natatamaan siya. So ano sa tingin nyo kabay, no? Ito siya, parang naging parkingan na lang siya ngayon, no? Ng mga motor at saka sasakyan. Kaya yung kalsada dito halos 2 lanes na lang siya. Grabe yung traffic. Ito mga dragon lampos, naikabit din to. Hindi ko lang alam kung ito ba yung bike lane, no? Pero nagbisto lang parkingan na kasi siya oh. Walang daanan yung bike.